At yo, what's up? Good evening mga katuka. So, for tonight's video pala is yan, pakita ko lang po sa inyo yung flooring ng ating brooding pen. Nilagyan po natin sila ng kusot. Yan po. Bali, isang sako po yung inilagay ko dito. Yan, binili ko po sila sa hardware dun sa mga tistisan po ng kahoy. Yan po, bali kulang pa nga po yung isang sako, at least dapat pala mga dalawang sako kada brooding section. So yan, medyo nagsisiksikan sila. Ang kagandahan po nito is mainit po pala to, kasi nung nilatag ko talagang maligamgam sa paa. Yan, hindi po yung kabila, papakita ko rin po sa inyo yung kabila. Yan, medyo stress sila dahil nandito tayo sa loob. Pero kaya gabi ko nilagay para hindi nga sila sinong ma-stress, pero hindi, syempre hindi natin may iwasan dahil kumikilos tayo sa loob at saka meron tayong ilaw. Yan po yung ating mga week olds and magwa 1 month old na. So yan, nagutom sila, so sobrang pagod. So sana po ay okay lang sila, huwag silang masyadong magsiksikan mamaya. So papakita ko po sa inyo yung kabila. At ito nga po, at papasukin naman po natin yung kabila nating brooding section. Yan. So mas maano nga lang po dito, mas makapal dahil po ay maganda po yung pagkakasiksik sa sako ng kusot. Yan po, yan, kinalaykay po natin nang sa gayon mas madali po nating ikalat. Ang kagandahan po kasi sa kusot na to ay mas madali pong madadry yung dumi nila if ever na yun nga, dudumi sila. Unlike pag lupa lang, minsan po pag nababasa ay yun nga, medyo makalat. So ito po yung ating mga month old. Yan, nagsiksikan po sila dahil medyo natakot sila kanina habang nag-aano tayo, nag-i-spread ng ating kusot. So yan, may kalat sa loob, so dapat wala laging kalat yan. So ayan po sila, ano, hindi ko alam kung anong tinutukan nila, pero at least kahit pa paano mas maganda na silang tingnan kaysa sa lupa lang. Yan po, yung mga sisiyo sa kabila, sisiksikan pa rin. Pero mamaya pag binuksan natin yung ilaw dun sa ating terrace, medyo makakapag-adjust na uli sila kasi makikita nila yung paligid. And then bago po natin ulit papatay yung ilaw, nang sa gayon ay makapagpahinga naman po sila. Yan, so nakakapagod din po pala ang spread ng kusot dahil mabigat po yung sako na ating binuhat. Although bawal nga tayo magbuhat, pero syempre wala po tayong assistant, tayo lang talaga yung gagawa para sa sarili natin. So ang importante, nagawa natin sila ng paraan mas magandang tingnan. So ang iniisip ko na nga lang po, kung sakaling itong kusot na to is aanayin, dahil kalimitan kasi sa kahoy inaanay. So ang purpose nun is mas maganda kasi yung magiging outcome nun, kasi nga pwede nilang tukain yung mga anay na mabubuhay dito sa kusot. Yan, yan ang purpose din ng tayo ay nakaasinta, dahil yung mga anay is hindi agad pupunta sa ating mga kahoy. And then by tomorrow siguro or next day ay ating pipinturahan ito, dahil bukas kasi is fiesta. So maraming tao, busy din. So syempre makiki-enjoy tayo sa kanila. Ang KJ naman po, pagka tayo ay nagtatrabaho habang sila ay nagsasaya. So yan na nga. Yan, medyo nakakapag-adjust na sila. Yan, nakakatuwa. Sayang nga lang po yung ating 3 times winner na materyales. So hindi na po pinalad na magdire-diretso. At least kahit papano ay meron tayong na-produce na anak niya na bagong sibol. Yan, meron po tayo dito. Yan, nakita ko po yung markings kanina. Hindi lang po sure kung babae nga po ba o tandang. Pero sana po may palabas tayong tandang para naman po mas parami po natin yung lahi ng ating machine kelso. Yan. So yun po ay sa uncle ko galing Apari, Cagayan. So yun nga, 3 times winner po last April 2024. Yun nga, yung first fight niya dito sa atin sa Batangas, and then yung sinundan is nung February, and then yung latest is yung kahapon. So yun nga, kaso yun nga, sad story, hindi na po makakaapat, hanggang 3 lang. Pero napakaganda na pong standing, kasi
Yung harap niya rin is 4 times winner from Balayan. Talagang magaling din po kasi puro tahina nga daw po yung katawan sa sobrang daming panalo. Yun nga, sa comment section naman po nilagay ko po yung resulta. Talagang magaling din ang kalaban, kaya siguro hanggang doon na lang po sila parehas. So yung nakalaban po is 4 times winner, yung ate naman po ay 3 times. So yun lang, please like and share and follow for more. Thank you.